Isa sa mga itinuturing na orihinal na tauhan ni Janet Lim Napoles ang bumaliktad na rin at naglahad ng kanyang mga umano'y nalalaman tungkol sa pork barrel scam. Ibinunyag din niya ang umano'y nakakalulang yaman ng dating niyang amo. Nakatutok si Susan Enriquez. Dati raw siyang janitress na ginawang presidente ni Janet Napoles ng isa sa kanyang mga NGO noong 2003. Pero higit sa pagiging presidente na masaganang ani para sa Magsasaka Foundation, isa sa sinasabing bogus NGO ni Napoles, siya raw ang bumuo ng 19 umano'y mga peking NGO sa utos ni Napoles. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, siya rin daw ang naghanda ng mga papeles na isinumite sa BIR at SEC. 8 sa 19 na binuong foundation nabanggit sa Special COA Audit Report na nakakuha ng pork barrel ng mga mambabatas. Hindi muna namin papangalanan ng testigo dahil sa pakiusap ng kanyang abogado para raw sa kaligtasan ng kanyang kliyente. Karamihan daw sa mga ginamit na pangalan ng incorporators at board of trustees ay patay na, kinuha sa telephone directory o kaya ay ginamit ng walang pahintulot. Sinabi rin niya na kabilang sa mga ginawang presidente ng mga binuong NGO ay ang 2 whistleblower sa pork barrel scam na sina Ben Harluy at Merlina Sunas. Siya rin daw ang namamahala sa mga ari-arian ni Napoles at ng kanyang pamilya na inilagay sa pangalan ng kanyang mga kumpanya. Kaya alam niya raw kung ano-ano, pati na ang halaga ng pagkakabili sa mga ito. Mga lupa at condo units sa Makati, Fort Bonifacio Global City, Kidapawan at Antipolo. Lupa at condo units sa Serendra sa Taguig, sa Malate, Manila at sa Makati. Meron din sa Ortigas, Pasig, Apubay sa Taguig at sa Bulacan. May 2 lote sa BF Homes na mahigit 4,000 square meters ang bawat isa. Nakapaloob sa affidavit ang mga shares umano ni Napoles sa mga elite na club tulad ng Club Punta Puego, Alabang, Palms Country Club, Manila Polo Club, The Country Club of Tagaytay Highlands at Manila Golf. Mula daw taong 2000 ay pinepeki na nila ang income tax returns ni Napoles at iniimbento lang daw nila kung magkanong buwis ang dapat bayaran. Kwento niya, noon daw January ng taong kasalukuyan, inutusan daw sila ni Napoles na isred ang mga dokumento gaya ng index card ng mga utang umano ng mga politiko, mga resibo, endorsement letters ng mga politiko, mga tseke at iba pa. Ang rason daw ni Napoles upang walang makitang ebidensya laban sa kanya kaugnay ng mga NGO. Natatakot daw kasi si Napoles na baka i-raid ng NBI ang kanyang opisina. Nang aarestuhin na si Napoles noong 1 buwan, kinausap daw sila ni Napoles at sinabing aabutin lang daw ng ilang taon ang kaso dahil may kausap na umano siya sa Ombudsman at Sandigan Bayan. Ayon sa abogado ng testigo, ang affidavit ng kanyang kliyente ay maaari raw gamitin sa inihahandang plunder at malversation case kaugnay ng pork barrel scam. Sa kanya daw 16 na taong pagtatrabaho kay Napoles, nakita niya ang iba't ibang mga personalidad na bumibisita sa kanilang opisina at dumadalaw sa kanilang mga party at espesyal na okasyon, kabilang na ang 3 senador at 6 na kongresista. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.